Hindi alam ni Elena na siya ay anak ng isang pamilyang mayayaman. Siya ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sa loob ng 2 taon, masipag siyang nagtrabaho hanggang sa dumyugo ang kanyang ilong. Ang kanyang nakakaawang kalagayan ay aksidenteng nakita ni Dulce. Agad na nagmadali si Dulce na ibigay ang kanyang panyo sa kanya. Nang makita ni Elena ang mukha ni Dulce, siya ay nagulat. Hindi niya inasahan na makikita siya ng isang simpleng empleyado sa mata ni Dulce. Agad na ipinahayag ni Elena ang kanyang pasasalamat, ngunit hindi niya alam na si Dulce, na napakamaalaga, ay ang kanyang tunay na ina. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakilala ay dahil sa isang sunog na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Nakita ng kanyang ina ang silid na nasunog, at talagang nais niyang pumasok upang iligtas ang kanyang anak, ngunit namatay ang bata sa gitna ng apoy. Ngunit ang nakakagulat ay isang araw, 8 taon pagkatapos ng insidente, bigla siyang nakatanggap ng litrato mula sa isang ampunan, at ang liham ay nagbigay alam na isa sa mga bata ay ang kanyang anak na babae. Dahil dito, lihim na nakipag-ugnayan si Dulce sa punong guro ng ampunan at nagbigay ng malaking halaga ng pera upang manahimik. Ang lahat ng nais niya ay ang tulungan siya ng punong guro na mahanap ang kanyang anak na babae. Ngunit sa palagay mo ba ay kayang itago ng punong guro ang lihim? Upang mahanap si Elena, nagdaos si Dulce ng isang kaarawan para sa mga batang wala sa tahanan sa ngalan ng kumpanya, at maingat na naghanda ng mga magagandang damit para sa kanila. Habang masaya ang mga bata, inorganisa niya ang kanyang mga tauhan na palitan ang mga tasa na kanilang ginamit, na may layuning tahimik na makilala si Elena na nawala ng maraming taon. Ngunit nakita ito ng sekretarya ni Ernesto. Ito ang nagpagalit kay Ernesto na tinawag ang punong guro ng ampunan. Galit na tanong ni Ernesto kung sino ang nag-ayos ng ganitong magandang trabaho para sa kanya, na siya namang naglakas loob na gumawa ng mga bagay na hindi niya pinag-usapan. Ang punong guro ay natakot at lumuhad sa lupa. Agad niyang ikinwento ang tungkol sa perang ibinigay upang manahimik at sinabi kay Ernesto na nagkaroon siya ng DNA test, at ang resulta ay si Elena ay anak ni Dulce. Nang marinig ito ni Ernesto, labis siyang nagulat. Hindi niya papayagan na makita ni Dulce si Elena, sapagkat ang sunog na iyon ay siya ring kanyang pinlano. Ngunit ang nakabiglang balita na ito ay aksidenteng umabot sa kaalaman ng anak ng punong guro, si Celia. Labis na nadismaya si Celia dahil nais niyang mampan ni Dulce at maging anak ng mayamang pamilya. Upang tiyakin kung si Elena ay talagang anak ni Dulce, sa gitna ng gabi, sumulpot si Celia sa opisina ng punong guro, na nagtatangkang nakawin ang ulat ng DNA test. Nang makita niyang naroon din ang kanyang ina, hiniling niya na huwag siyang pigilan. Dapat ay makahanap siya ng paraan upang maging anak ni Dulce. Labis na nagulat ang kanyang ina sa narinig. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang anak na babae, kahit bata pa, ay may ganitong mga balak. Sa mga sandaling iyon, biglang pumasok si Ernesto. Nang malaman ang hiling ni Celia, tinanong niya ang punong guro kung handa itong tulungan si Celia na maging anak ni Dulce. Nang marinig ito, agad na lumuhad ang punong guro at nangako kay Ernesto na sa sandaling mabago ang kapalaran ni Celia, handa siyang maging alipin ni Ernesto sa buong buhay niya. Hindi inaasahan ng punong guro na lihim na babaguhin ni Ernesto ang ulat ng DNA test. Nang matanggap ang resulta, inisip ni Dulce na si Celia ang kanyang anak. Sa ganitong paraan, pinalitan ni Celia si Elena at naging anak ng mayamang pamilya, habang si Elena ay umalis na may pagdaramdam mula sa ampunan. Lumipas ang 20 taon. Si Celia ay namuhay sa marangyang buhay, habang si Elena, sa tulong ni Dulce, ay naging tagalinis sa kumpanya. Bagamat mahirap ang buhay, maayos naman ang kanyang mga usaping puso. Ngunit hindi alam ni Elena na ang kanyang magiging asawa ay palihim na nakikipag-ugnayan kay Celia. Si Celia ay pinalitan si Elena bilang anak ng mayamang pamilya, at labis siyang nasasabik na isipin na si Dulce ay maghahanda ng maraming regalo na gusto niya, ngunit ang mga bagay na binili nito ay mga bagay na gusto ni Elena.
Inisip niyang marahil ay hindi pa talagang tinanggap ni Dulce ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban. Nangako siya na kailangan niyang makuha ang puso ni Dulce at agawin ang lahat kay Elena. Paglipas ng 20 taon, nang magkita silang muli, hindi pa rin gusto ni Celia si Elena. Nang malaman niyang malapit nang ikasal si Elena, labis siyang naging selosa. Tinanong niya si Elena kung gumamit ito ng anumang paraan upang mahulog ang loob ng tao. Kung hindi, paano magkakaroon ng taong magugustuhan ang isang mahirap na katulad niya? Uminit ang ulo ni Elena at sinabi niyang siya at ang kanyang magiging asawa ay tunay na nagmamahalan, at napakabait ng kanyang magiging biyenan. Pagkatapos, ipinakita pa niya ang imbitasyon ng kanilang kasal kay Celia. Nang makita ang pangalan ng kanyang magiging asawa, halos mawalan ng ulirat si Celia, dahil pamilyar siya sa lalaking iyon. Nalaman na ang araw na ito ay ang araw ng pag-uusap ni na Elena at ng kanyang magiging biyenan tungkol sa mga gamit para sa kasal, ngunit hindi niya inasahan na pagpasok niya sa pribadong silid, nakita niyang si Gabo ay nakikipag-date. Ang pamilya ni Elena ay nagalit at hinablot ang buhok ni Consuelo. Galit na sinabi ni Consuelo na wala pang nakitang tao na kasing walang hiya nito. Malinaw na ikakasal na. Ngunit hindi pa rin nahihiya na nakikipag-date. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi pinapansin ni Consuelo si Elena ay dahil sa kahirapan ng pamilya nito, at siya ay lumaki sa isang ampunan. Si Consuelo ay sumisigaw ng galit sa hotel. Ang kapalaran ng kanyang anak na lalaki ay talagang kawawa, siya ay isang prosecutor na ikakasal sa isang tagalinis. Talagang hindi na kayang tiisin ni Gabo ang sitwasyong ito. Pagkatapos pigilan ang pagtatalo, nagmadali siyang umalis sa hotel, ngunit ang nakakagulat ay tumakbo siya patungo kay Celia. Nang malaman na si Gabo ay malapit ng ikasal, hindi nagpakita ng lungkot si Celia. Alam niyang ang puso ni Gabo ay tiyak na nakatuon pa rin sa kanya, ngunit talagang may mga plano si Celia. Ang lalaking talagang gusto niya ay ang tagapagmana ng yaman na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, at ang dalawang lalaking ito ay magkaibigan. Hindi nagtagal, si Gabo ay naalala si Elena. Inisip niyang magagalit ito sa kanya, ngunit si Elena ay nagpakita ng napakalambing na ugali. Tahimik niyang sinabi na hindi siya interesado sa nakaraan ni Gabo, ngayon ay nais lamang niyang magkaroon ng isang matatag na kasal. Alam ni Gabo na tiyak na mahal siya ni Elena. Sinabi niya na kahit siya ay isang maliit na prosecutor ngayon, kung pagsisikapan lamang niya, tiyak na magiging mayaman siya. Umaasa siyang mauunawaan ni Elena ang kanyang mga paghihirap. Nangako siya kay Elena na bibigyan siya ng isang mainit na kasal, ngunit hindi niya alam na ang kasal na iyon ay magiging simula ng kanyang malupit na kapalaran. Pumasok si Celia sa silid ni Ino at napansin na may mga bakas ng kasiyahan sa kama. Tinatanong niya si Ino kung hindi ba siya lumampas na sa hangganan. Ikakasal na pero tila hindi pa rin siya nagbabago. Si Ino, na mayabang, ay nagtanong kung bakit hindi siya makipag-date sa iba kung siya ay mayaman. Inaasahan niyang magagalit si Celia, ngunit siya ay nanatiling kalmado, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang napakalaking yaman ni Ino. Nakaramdam si Celia na si Ino ay isang mapagmataas na tao, kaya't banta niya ito na kung hindi niya tutuperin ang kasunduan, ipapahanap niya sa kanyang ama ang kumpanya ni Ino. Nang marinig ito ni Ino, hindi na siya nakasagot, dahil ang ama ni Celia ay isang makapangyarihang prosecutor. Ang kanyang ama ay may isang kapwa manggagawa na napakamahusay na si Gabo. Upang makaganti kay Ino, lihim na nakipag-ugnayan si Celia kay Gabo. Nang malaman niyang malapit ng ikasal si Gabo, tila nag-alinlangan siya. Nararamdaman niyang si Gabo ang kanyang prinsipe, dahil siya ay makakatulong sa kanya na pahirapan si Ino at makaganti kay Elena. Talagang ayaw niyang mawala ang isang ganitong makapangyarihang lalaki, ngunit si Gabo ay sawa na sa ganitong buhay. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng tahimik kasama si Elena. Nang marinig ni Celia ang sinabi ni Gabo, napilitan siyang tahimik na batiin siya, ngunit sa palagay mo ba ay madali siyang bibitaw?
Ngunit hindi alam ni Celia na si Ino at Gabo ay matagal nang magkakilala, at sila ay matalik na magkaibigan na walang sikretong hindi nila sinasabi sa isa't isa. Nang malaman ni Ino ang iniisip ni Gabo, taos-pusong binati niya ito. Sinabi niya na si Celia ay isang tunay na mapanlinlang na babae, at kung nais niyang magpakasal, dapat talagang piliin si Elena. Sinabi pa niyang siya at si Celia ay pansamantala lamang, at ikakasal siya kay Celia upang mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Si Gabo, sa kabila ng mga pang-iinsulto, ay hindi na nag-react. Alam niyang si Ino ay isang batikang manliligaw at marahil talagang nais niyang mabuti para sa kanya. Dumating ang araw ng kasal ng mabilis. Si Elena ay masayang naghihintay sa napakahalagang sandaling ito sa likod ng entablado, ngunit hindi niya inasahan na si Celia, na pinalitan siya bilang anak ng mayaman, ay nakasuot din ng puting damit pangkasal. Nais niyang ganap na sirain ang kasal ni Elena. Nang malaman na si Celia ay tumakbo patungo sa lugar ng kasal, agad na tumakbo si Gabo patungo kay Celia. Bago pa siya makapagsalita, agad na hinayla siya ni Celia palabas at inihahanda ng tumakas. Nang makita ni Gabo na suot ni Celia ang damit pangkasal, tinanong niya siya kung nais niyang sirain siya, at pagkatapos ay nagpa siya ng umalis. Agad na hamarang si Celia sa harap ni Gabo. Sinabi niya na kahit na medyo labis ang kanyang ginagawa, siya ay talagang isang mayamang dalaga, at kung makakasama siya, makakapagpahinga siya ng 3 dekada. Nang marinig ito, napamura si Gabo, dahil ang pangarap niya ay maging mayaman. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, isinama ni Gabo si Celia palabas, iniwan si Elena na nananatiling nangangarap. Buti na lamang at ang kanyang boss ay isang maaway na tao. Nang makita ang kawawang hitsura ni Elena, nagpa siya si Ino na manatili sa kanyang tabi. Marahil ngayon ay may kaunting damdamin si Ino para sa prinsesa ng kahirapan na ito, ngunit si Ino ay magiging asawa ni Celia, at si Celia ay kasalukuyang tumakas kasama si Gabo sa isang hotel. Nararamdaman ni Gabo na ang relasyon na ito ay hindi may iwasang matutuklasan. Kung malaman ni Ino na siya ay kasama pa rin ni Celia, tiyak na wala na siyang pagkakataon na makabangon. Nang marinig ito ni Celia, nanatili siyang kalmado. Sinabi niyang tiyak na makikipagkasal siya kay Ino, at ang tanging kailangan niyang gawin ay sirain si Ino. Nakakatawang si Gabo ay isang prosecutor, ang kumpanya ni Ino ay may mga gawain ng suhol, at sa kaunting pagsisikap, maaari niyang ilagay si Ino sa panganib. Nangako sila sa isa't isa na tiyak na magiging mataas na mga negosyante sila. Hanggang sa hapon, saka lang naisip ni Gabo na iniwan na niya si Elena. Nang matagpuan ni Elena si Gabo, tinanong niya ito kung bakit siya labis na nahuhumaling sa babae na iyon. Pati na rin ang pagtakbo sa araw ng kanilang kasal. Kalma namang sagot ni Gabo na ayaw na niyang ikasal, hindi pa siya handang maging asawa. Nang marinig ito ni Elena, hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang wala ng puso si Gabo para sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng kumukuha kay Gabo ay si Celia, ang nagpalit sa kanya bilang anak ng mayamang pamilya. Nang tumakas si Gabo mula sa kasal, nakita ito ni Dulce. Pumunta si Dulce kay Celia at tinanong ang kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maliwanag na may kasunduan na. Bakit pa niya kailangang agawin ang kaligayahan ng iba? Nang makita ni Dulce na walang balak na magsisi ang kanyang anak, sinabi niya na dapat ay umiwas si Celia kay Gabo sa lalong madaling panahon. Kung malaman ng kanyang magiging asawa, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Nang marinig ang mga salitang ito ni Dulce, labis na nagalit si Celia. Naniniwala siyang may natitirang damdamin pa si Dulce para kay Elena, dahil 20 taon na ang nakalipas, inisip ni Dulce na si Elena ang kanyang tunay na anak. Matapos umalis si Celia, muling nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo at ikinwento ang kanyang nakita. Tinanong niya kung nais ba nitong makamit ang mataas na posisyon. Tumuloy si Gabo at matigas na sinagot na siya at si Celia ay tunay na nagmamahalan, at nagplano silang sabay na wasakin si Ino,
at pagkatapos ay agawin ang bilyong-bilyong yaman nito. Sinabi ni Dulce na hindi simpleng isip ang nasa likod ng kanyang anak. Biglang nagising si Gabo sa katotohanan. Naramdaman niyang tila siya ay nalinlang ni Celia. Upang tiyakin kung totoo ang damdamin ni Celia, nagtanong siya sa ama nito kung anong klase ng lalaki ang gusto ni Celia. Ipinagmamalaki ni Ernesto na tiyak na pakakasalan ng kanyang anak ang isang nangungunang negosyante tulad ni Ino. Ang pahayag na ito ay tumusong sa puso ni Gabo. Naramdaman niyang maaaring ginagamit lamang siya ni Celia. Umikot si Gabo at tumakbo patungo kay Elena. Habang tinitingnan ang magandang anak na babae sa kanyang tabi, sinasabi ni Gabo sa sarili na kailangan niyang maging mabuting ama. Hindi niya inaasahan na makita ito ni Celia. Agad niyang sinundan si Gabo at binalaan si Celia na huwag na siyang istorbohin. Ngayon, nais lamang niyang maging mabuti kay Elena. Kung nais ni Celia na pakasalan si Ino, bakit pa siya nakikialam? Galit na sinabi ni Celia na ang kasalang iyon ay itinakda ng kanilang mga magulang, at ayaw niyang pakasalan ang isang lalaking walang damdamin. Sinabi pa niyang balak niyang makipaghiwalay kay Ino. Nang marinig ito ni Gabo, hindi sinasadyang sinabi niya kay Celia na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng normal. Nang bumalik siya kay Elena, tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Celia. Sinabi ni Gabo na nakipag-usap lamang siya sa isang kaibigan tungkol sa trabaho. Si Elena, na puno ng pag-ibig, ay hindi nagtanong pa, ngunit may kutob siyang maaaring nililinlang siya ni Gabo. Si Elena, na labis na mahirap, ay walang pera para kumain, kaya't nagtrabaho siya bilang tagalinis. Sa gitna ng kanyang trabaho, biglang may isang gwapong lalaki ang dumating. Dahil sa sobrang tubig, nadulas si Ino at nahulog din si Elena. Nang magkatitigan sila, napagtanto niyang siya ang CEO ng kumpanya. Pagkatapos nilang makatayo, sinabi ni Ino na maganda ang kanyang dedikasyon sa trabaho, at sinabing sino mang makakasama siya ay tiyak na magiging masaya. Si Elena ay ngumiti ngunit hindi sumagot. Akala niya ay maghihiwalay na sila, ngunit iyon ang simula ng kanilang kwento. Noong araw na iyon, inanyayahan ni Elena si Ino na magkita. Malungkot niyang ikinwento ang tungkol sa kanyang napabayaang kasintahan. Sinabi ni Elena na naging mapagpakumbaba siya kay Gabo. Hindi niya alam kung bakit labis na nahulog ang loob ni Gabo sa babaeng iyon. Nagulat si Ino sa kanyang narinig. Bagamat hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon, naramdaman niya ang kalungkutan ni Elena. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na ang babaeng nagdala kay Gabo mula sa kasal ay ang kanyang magiging asawa. Habang patuloy na nagkukwento si Elena, lalo siyang nalungkot, at sa ilalim ng impluwensya ng alak, nawalan siya ng malay. Nang matakot si Ino na mapahamak si Elena, nagpasya siyang buhatin ito pauwi. Ngunit hindi alam ni Ino na ang buong pag-uusap nila ay natano ni Celia. Pagkatapos, buhatin ni Ino si Elena pauwi. Nagulat ang pamilya ni Elena nang makita si Ino na personal na naghatid kay Elena pauwi. Nakipag-usap siya ng ilang salita at pagkatapos ay umalis. Matagal na umalis si Ino, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ni Elena, at nagduda siya na ito na ang pakiramdam ng pag-ibig. Nang magising si Elena, pinayuhan siya ng kanyang anak na madalas na makipag-ugnayan kay Ino. Bagamat bata pa siya at hindi nauunawaan ang mga bagay ng mga matatanda, tila naramdaman ng bata na gusto ni Ino si Elena. Hindi nagtagal, dumating si Celia sa kanilang bahay at tinanong si Elena kung ano ang ibig sabihin nito. Nais ba niyang sirain ang relasyon nila? Ipinaliwanag ni Elena na talagang nag-usap lamang sila, at ito ay isang normal na pagkakaibigan, walang anumang pribadong pagkikita. Nagalit si Celia at hinawakan si Elena. Galit siyang nagbanta na tuturuan ang batang ito ng leksyon. Alam ni Elena na habang siya ay nagiging mahina, lalo lamang magiging masama ang ugali ng kanyang kalaban, kaya't itinulak niya si Celia. Sa pagkakataong iyon, dumating si Gabo. Nang makita ito ni Celia, agad siyang nagkunwaring mahina, at kahit na nagpatakbo ng ilang luha.
Nang makita ito ni Gabo, dinala niya si Celia palabas. Sa kanilang pagkikita, agad siyang niyakap at hinalikan si Celia ng may pagmamahal. Naramdaman niyang maaaring pinagtutulungan siya ni Elena. Ngunit hindi alam ni Elena na tahimik na sumusunod siya sa kanila. Nang makita ang sitwasyong iyon, napagtanto ni Elena na ang mapanlinlang na babaeng ito ang nagwasak sa kanyang kasal. Isang batang mayaman at maganda ang pumasok sa isang mamahaling tindahan ng damit. Ang mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay pinili niyang parang basura. Ang mga tindero ay nagbigay lamang ng paalala tungkol sa mga promo, ngunit siya ay nagalit at ginamit ang kanyang bag upang hampasin ang mukha ng tindero. Ngunit hindi mo akalain na ang malupit na may-ari na ito ay isang mahirap na batang babae lamang, 20 taon na ang nakalipas. Siya ay pinalitan ang iba upang maging anak ng mayamang pamilya. Upang patuloy na itago ang kanyang pekeng pagkatao, nag-isip si Celia ng paraan upang maging tanyag. Handang isuko ang pag-ibig, ikakasal siya sa isang negosyante na hindi niya gusto, at ang dalawa ay sabay na nag-anunsyo ng kanilang nalalapit na kasal sa media. Ngunit ang pangyayaring ito ay tila isang matinding dagok kay Gabo. Iniwan niya ang kanyang magiging asawa at anak upang makasama si Celia, ngunit sa puntong ito, siya ay nahaharap sa isang malupit na kapalaran. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang naging masama si Gabo. Sinabi niya sa sarili na kahit na kailangan niyang masaktan, dapat niyang makuha ang babaeng mahal niya. Bilang isang prosecutor, agad siyang nagdala ng tao sa harap ni Dulce. Sinabi niya na may isang taong nag-ulat ng hindi nagpapakilala na ang kumpanya nito ay may mga iligal na transaksyon, at humiling na bilang vice-presidente, kailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpasiklab ng galit kay Celia kundi pati na rin sa kanyang mga superior. Nagbabala si Ernesto kay Gabo na agad na bawiin ang warrant laban sa kanyang asawa, kung hindi, tiyak na mawawasak ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi natatakot si Gabo. Alam niyang nasa kanyang kontrol ang lahat. Matapos ang lahat, kagabi, nakatanggap siya ng isang mahalagang video na naglalaman ng mga iligal na transaksyon ng Cha Group, kasama na ang aksidente ng anak ng kumpanya. Matapos mapanood ang video, labis na natuwa si Gabo. Hindi niya alam kung sino ang naglalayong wasakin ang Cha Group. Ngunit para kay Gabo, ito ay isang magandang pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Pagkatapos, dinala ni Gabo ang video kay Ino, na siya ring chairman ng Cha Group, at ikinwento ang nilalaman ng video sa kanya. Labis na nagalit si Ernesto, ang kanyang presyon sa dugo ay tumaas. Hindi niya mahanap ang dahilan kung sino ang naglalayong wasakin siya. Ngunit ang agarang problema ay kung paano maayos na hawakan ang iskandalo. Nang makita ni Gabo na nalilito ang kanyang kalaban, agad siyang nagbigay ng solusyon, dapat si Dulce ang magdusa sa mga kahihinatnan, sa kondisyon. Napakasalan si Celia. Sa wakas, pumayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo, dahil para sa kanya, mas mabuting isakripisyo ang isang estranghero kaysa sa sirain ang kumpanya. Nang marinig ito ni Gabo, medyo nagulat siya, naramdaman niyang malapit na siyang maging mayaman. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na si Celia ay hindi tunay na anak ng mayamang pamilya, kundi isang pawn lamang sa kamay ni Ernesto. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ernesto ay si Ino, na labis na tumutol sa kasal, ay nagpa siya ng pakasalan si Celia. Sa katotohanan, hindi matanggap ni Ino ang sitwasyong ito. Ayaw niyang makuha ni Gabo ang mga benepisyo. Ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Ernesto. Sa kabila ng kanyang bagong kasunduan kay Gabo, si Ino ay kanyang pamangkin. Upang ilihis ang atensyon, ikinwento ni Ernesto kay Ino ang aksidente ng kanyang ama at pinayuhan siyang maging maingat sa kanyang paligid. Pagkatapos, pumunta si Ino sa silid ng kanyang ama. Nakita ang kanyang amang walang malay. Nangako si Ino na tiyak na hahanapin niya ang utak sa likod ng lahat. Ngunit hindi mo akalain na ang utak sa likod ng lahat ay si Dulce. Matagal na niyang inaasahan na si Gabo ay pupunta kay Ernesto, at inisip na tiyak na papayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo.
Ano nga ba ang matinding galit na nag-uugnay kay Dulce at Ernesto? Si Elena, na hindi alam na siya ay anak ng mayaman, ay pumunta sa kumpanya ng kanyang tunay na ina upang mag-apply bilang designer. Nang ilabas niya ang damit na kanyang inihanda, napansin niyang may punitang pantalon. Nag-alala siyang tiyak na mabibigo siya sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Elena ang isang lumang makina ng pananahi sa tabi. Dahil magaling siya sa mga kamay, agad siyang nag-operate. Sa pagtakbo ng oras, nakagawa si Elena ng maraming damit. Mabilis na dumating ang oras ng paglabas ng mga modelo sa entablado. Ang mga hurado ay labis na nagulat sa mga likha ni Elena. Tinanong siya ng vice-presidente ng kumpanya, anong uri ng disenyo ito? Ipinaliwanag ni Elena na ang dahilan ng kanyang paglikha ng mga damit na maluwag ay upang bigyang diin ang koneksyon sa kalikasan. Dahil dito, nakatanggap si Elena ng papuri mula sa lahat. Ito ay nagdulot ng galit sa peking anak na si Celia, na isa sa mga hurado. Nakita ito ni Ino at agad na dinala si Celia palabas. Mas lalo pang nagalit si Celia sa pag-alis, nagtataka kung paano nakilala ang mga gawaing ito. Sinabihan ni Ino si Celia na manahimik, alam na niya ang mga kasamaan na ginawa nito. Sa katunayan, noong gabi bago ang kompetisyon, aksidenteng nakita ni Ino si Celia na may gunting na sinira ang mga likha ni Elena habang siya ay nag-iinspeksyon sa kumpanya. Kaya tinanong niya si Celia kung bakit niya ginawang ganito ang isang kawawang babae, ano ang matinding galit na mayroon sila sa isa't isa. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang mambuli kay Elena sapagkat siya ay anak na ng mayamang tao. Nang marinig ito ni Celia, labis siyang nagalit. Sinabi niyang mas kawawa siya kumpara kay Elena. Ang mga paghihirap na kanyang dinanas ay hindi maipaliwanag ng mga karaniwang tao. Nagbabala si Ino kay Celia na dapat na niyang alagaan ang kanyang sarili at huwag isakripisyo ang kanyang kabutihan para sa pera. Si Celia, na labis na tumutol sa kasal na ito, ay lalong nagalit dahil ayaw niyang pakasalan ang taong mayamang walang pakialam. Nang muli niyang lapitan si Gabo, sinabi niya sa kanya ang isang balita na ikagugulat ng lahat. Maaaring siya ang tagapagmana ng Cho Group at handa na siyang sumailalim sa DNA test. Sa madaling salita, maaaring si Gabo ay pamangkin ni Ernesto na may yaman na bilyong-bilyon. Labis na natuwa si Celia sa balitang ito. Hindi niya akalain na ang lalaking tunay niyang gusto ay magiging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos malaman ang balita, agad na nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo. Sinabi niyang dapat niyang pagsikapan na makuha ang kontrol sa Cho Group. Handang-handa siyang suportahan siya upang maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Sinabi ni Gabo sa kanya na may pagdududa siya sa kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na hindi siya pamangkin ni Ernesto. Upang maisakatuparan ang kanyang plano sa paghihiganti, binago ni Dulce ang resulta ng pagsusuri at ibinigay ito kay Ernesto. Labis na natuwa si Ernesto nang makita ang pekeng ulat ng pagsusuri sa DNA. Sa kabila ng lahat, mayroon na siyang isang pamangkin na prosecutor. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Dulce. Ang anak na si Elena ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan habang tumatawid sa kalsada. Agad siyang nagmadaling dalhin ang kanyang anak sa ospital. Nang nasa gitna ng operasyon, ipinaalam ng doktor sa pamilya na dahil sa labis na pagkawala ng dugo, kinakailangan ng agarang blood transfusion, kung hindi ay delikado ang buhay ng bata. Mabilis na tumawag si Elena sa ama ng bata, ngunit walang sumasagot. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, dumating si Gabo. Inaasahan niyang hindi. Magdadalawang isip si Gabo na mag-donate ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng isang hindi makatwirang kondisyon. Sinabi ni Gabo na handa siyang mag-donate ng dugo, ngunit pagkatapos ng operasyon, kailangan niyang dalhin ang bata. Nang marinig ito ni Elena, siya ay bumagsak sa lupa sa kawalang kapangyarihan. Sa oras na iyon, siya ay tila ang pinakaina na walang kapangyarihan sa mundo. Ngunit sa harap ng buhay ng kanyang anak,
Pumayag si Elena sa kahilingan ni Gabo. Ang dahilan kung bakit iginiit ni Gabo na dalhin ang bata ay dahil kamakailan lamang ay tinanggap siya ni Ernesto bilang pamangkin, ngunit kung nais niyang makapasok sa mayamang pamilya, kailangan niyang dalhin ang kanyang anak. Bukod dito, nangako si Ernesto kay Gabo na kapag dinala niya ang bata, papayagan si Celia na pakasalan siya. Kahit na ang kahilingang ito ay magdudulot ng paghihiwalay sa mag-ina, pumayag pa rin si Gabo dahil sa mga nakakaakit na kondisyon. Sa huli, ang pangarap niya ay pakasalan si Celia at maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos ang operasyon, mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang anak. Naramdaman niyang siya ay walang kakayahan at tila hindi siya isang mabuting ina. Kung hindi sana nag-donate si Gabo ng dugo upang iligtas ang kanyang anak, tiyak na hindi niya papayag ang dalhin ito. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Elena na ang dahilan kung bakit dinala ni Gabo ang bata ay upang makapasok sa mayamang pamilya. Nang maghiwalay sila, sinabi ng bata sa kanyang ina na ilang araw lang siyang mananatili sa mayamang bahay at agad na babalik sa kanya. Nang marinig ito ni Elena, napuno siya ng luha. Alam niyang ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging pangwakas. Pagkatapos, dinala ni Gabo ang bata sa harap ni Ernesto. Sa pagkakataong ito, labis na natuwa si Ernesto at naramdaman niyang siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Inaasikaso pa ni Ernesto ang marangyang silid para sa bata. Ngunit hindi niya alam na hindi tunay na pamangkin si Gabo. Kinabukasan ng umaga, inihayag ni Ernesto ang magandang balita sa kanyang mga kamag-anak at pinayuhan silang huwag mang-api sa bata. Ngunit ang pag-alis ng bata ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa pamilya ni Elena. Nang malaman ng tiyahin ni Elena ang nangyari, agad siyang pumunta kay Ernesto. Nang magkita sila, agad na lumuhad si Minha. Sinabi niya na pagkatapos umalis ng bata, hindi makaalis si Elena sa kanyang kalungkutan at nagmakaawa kay Ernesto na payagan siyang dalhin ang bata. Ngunit si Ernesto, na walang puso, ay hindi nag-atubiling tumanggi, at nagbanta pa sa kanya na kung patuloy siyang magdudulot ng gulo, tiyak na mawawala si Elena sa mundo. Si Minha, na puno ng galit, ay humiling ng paliwanag mula kay Ernesto. Sa gitna ng pagtatalo, hindi sinasadyang itinulak ni Ernesto si Minha na nahulog sa hagdang bato. Nang makita niyang nawalan ng malay si Minha, natakot si Ernesto at hindi alam kung paano itatago ang kanyang pagkakamali. Ngunit hindi niya alam na ang eksenang iyon ay naitala ni Celia mula sa malayo gamit ang kanyang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ernesto. Sinabi niya na ituturing niyang hindi niya nakita ang nangyari, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang makuha ang 70% ng bahagi ng kumpanya. Labis na nagalit si Ernesto sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang dating mahina ay magiging ganito katigas. Matapos umalis si Ernesto, dinala ni Celia ang lalaking kanyang pinapansin, si Gabo. Nang makita ang taong nasugatan at walang malay, agad niyang nais na dalhin si Minha sa ospital, ngunit direktang pinigilan siya ni Celia. Sinabi niya na huwag dalhin si Minha sa ospital. Pagkatapos, mabilis na binuksan ni Celia ang kanyang telepono at ipinakita kay Gabo ang video ng insidente kung saan itinulak ni Ernesto si Minha. Seryoso niyang sinabi sa kanya na ang video na ito ay mahalaga at maaari nilang gamitin upang takutin si Ernesto. Kung magiging maayos ang lahat, hindi lamang sila makakapagpakasal kundi makakakuha rin sila ng 70% ng bahagi ng kumpanya. Habang nag-iisip si Gabo, biglang nagising si Minha. Nang magising siya, agad niyang napagtanto na lahat ng ito ay sanhi ni Celia. Inisip ni Celia na namatay si Minha dahil kay Ernesto, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya hindi namatay kundi tinutukoy pa ang kanyang sarili bilang salarin. Sa galit, itinulak ni Celia si Minha, ngunit ang banayad na pagtulak na iyon ay nagdulot ng aksidente, at talagang namatay si Minha dahil kay Celia. Upang itago ang katotohanan para kay Celia na kanyang mahal, dinala ni Gabo ang katawan sa tabi ng ilog sa gabi at tumawag kay Ernesto. Sinabi ni Gabo na pinatay niya ang tiyahin ni Elena.
Ang balitang ito ay halos nagdulot ng takot kay Ernesto, dahil si Minha ay nahulog lamang at hindi dapat namatay sa kamay ng kanyang sariling pamangkin. Natatakot siyang tinanong si Gabo kung may ibang tao bang nakakaalam tungkol dito. Upang makuha ang puso ni Celia, nagsinungaling si Gabo na siya ang tunay na salarin. Sinabi ni Ernesto kay Gabo na agad na umalis, at siya na ang baalang humawak sa sitwasyon. Nang dumating si Elena, hindi man lang niya nakita ang mukha ng kanyang tiyahin sa huli. Sa labis na sakit, hindi niya alam na pinatay si Minha ni Celia. Sa puntong ito, nag-isip si Celia at nagpasya pa ring manatili kay Gabo, kaya't sa umaga ng susunod na araw, agad siyang pumunta kay Ernesto. Sinabi niya na ayaw na niyang makasal kay Ino, kundi nais niyang makasama si Gabo. Labis na nagalit si Ernesto nang marinig ito. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang walang pangalan na tao ay maaaring mag-utos sa kanya. Nakita ang mayabang na mukha ni Ernesto. Inilabas ni Celia ang video na kanyang ipinakita. Nagulat si Ernesto nang makita ito. Bigla siyang nakaramdam na maaaring malapit na ang kanyang malupit na kapalaran. Nakahiga ang ina sa kama ng ospital, ngunit ang kanyang anak na babae ay hindi nagpakita ng pag-aalala. Nang malaman niyang kailangan niyang mag-donate ng kidney upang mailigtas ang kanyang ina, siya ay nag-alala. Patuloy siyang nagtatanong sa doktor kung kinakailangan ba talagang mag-kidney transplant upang mailigtas ang kanyang ina. Sinabi ng doktor na kung nais nilang mailigtas si Dulce, mas mainam na gamitin ang kidney ng kanyang anak na babae, dahil sa pagitan ng ina at anak, may tunay na ugnayang dugo. Nang marinig ito ni Celia, siya ay labis na nabahala, dahil hindi siya tunay na anak ni Dulce. At nag-aalala siya na baka magduda si Dulce kung hindi siya mag-donate. Nalaman ng mga tauhan ni Dulce ang tungkol dito at agad na nakipag-ugnayan sa doktor. Sinabi niya na kahit na siya at si Dulce ay magkasamang nagtatrabaho, nais pa rin niyang ipasuri kung ang kanyang kidney ay tugma kay Dulce. Nang tanungin niya ang doktor, narinig ng assistant ni Celia na nasa labas ng pinto ang kanilang pag-uusap, at pagkatapos ay iniulat ito kay Celia. Nang malaman ito ni Celia, agad niyang naisip na si Elena ay tunay na anak ni Dulce. Sa kanyang mga plano, sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring pahintulutan na makilala ni Elena at ng kanyang ina ang isa't isa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinadyang lumikha siya ng isang aksidente. Nang harapin ang paparating na motorsiklo, nanatiling kalmado si Celia. Nang dumating si Dulce, siya ay nakahiga na sa kama ng ospital. Nakita ang kanyang anak na sugatan, labis na nasaktan si Dulce. Sinabi ni Celia na nais din niyang mag-donate ng kidney para sa kanya, ngunit pagkatapos ng aksidente, siya ay may mabuting intensyon ngunit walang kakayahan. Nang marinig ito, nagpasya si Dulce na huwag nang gamitin ang kidney ni Celia, ngunit hindi niya alam na sinadyang saktan ni Celia ang kanyang sarili, at hindi rin niya alam na hindi siya tunay na anak ni Dulce. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ang ospital kay Elena, at labis na nagulat si Elena nang marinig ang balitang ito. Sa oras na iyon, hindi niya alam na siya ay tunay na anak ni Dulce. Upang pasalamatan ang batang nagligtas sa kanyang buhay, nagpasya si Dulce na ampunin ang batang ito at sa harap ng kanyang pamilya, inihayag niya ang desisyong ito. Labis na nagulat si Ernesto, dahil ang batang ito ay sobrang pamilyar sa kanya. 20 taon na ang nakalipas, siya mismo ang nagpalit ng pagkatao ng batang ito. Pagkatapos, nakipagkita si Ernesto kay Dulce ng pribado at tinanong kung nais ba niyang samantalahin ang pagkakataon upang baguhin ang kapalaran ni Elena. Ipinaliwanag ni Dulce na nais lamang niyang pasalamatan ang batang ito, at walang ibang damdamin na kasangkot. Nang marinig ito ni Ernesto, hindi siya nagbigay ng sagot, palagi niyang iniisip na si Dulce ay walang kakayahan na gumawa ng malaking bagay. Ngunit sa tingin mo ba, sa kalooban ni Dulce, ang tanging nasa isip niya ay ang ampunin si Elena? Nang malaman ni Celia na siya ang pumalit kay Elena bilang anak ng mayaman, hindi siya nagpakita ng takot dahil siya ay buntis. Nang matagpuan ni Dulce si Celia,
Labis siyang natuwa at agad na sinabi sa kanya ang balitang ito, upang maunawaan ng kanyang ina kung bakit hindi siya nag-donate ng organ. Agad na niyakap ni Dulce si Celia. Naramdaman niyang mas mahalaga ang balita ng pagbubuntis ng kanyang anak kaysa sa kanyang sariling mga problema. Upang hindi mahalata ng iba ang kanyang pekeng pagkatao, tinawag ni Celia ang kanyang ama at sinabi na siya ay buntis, dahil ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi maaaring sumailalim sa kidney transplant kay Dulce. Nang marinig ito, agad na lumuhad si Bumsok sa harap ni Celia. Naniniwala siyang tanging ang kanyang anak na babae ang pinakaangkop para sa kanyang ina, at sa pagkakataong iyon, dumating si Dulce. Nakita ang kanyang anak na naguguluhan, nagbigay ng babala si Dulce sa kanyang asawa na huwag pag-usapan ang tungkol sa operasyon kay Celia at seryosong sinabi na walang mas mahalaga kaysa sa pagbubuntis ng kanilang anak. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan si Bumsok kay Elena at sinabi sa kanya ang kanyang kahilingan. Nang marinig ito, agad na pumayag si Elena, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang makuha muli ang karapatan sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Basta't maibabalik sa kanya ang kanyang anak, handa siyang isagawa ang kidney transplant kay Dulce. Nagulat ang batang si Lolem nang matuklasan niyang tila huminto na sa paghinga ang lalaking mayayaman na lihim niyang minamahal. Agad siyang nagpanik at nagpasya na dalhin siya sa ospital. Nang hawakan ni Elena ang kanyang telepono, biglang may isang tao na tumakbo mula sa likuran at pinigilan siya. Sinabi ng taong iyon na patay na si Ino at wala nang balak na isalba siya. Ang pahayag na ito ay labis na nagbigay takot kay Elena. Hindi niya akalain na magiging ganito kauwang si Celia. Nang nais pang tiyakin ni Elena kung buhay pa si Ino, napansin niya ang kwintas na matagal na niyang suot mula pa noong bata siya. Ang kwintas na ito ay simbolo ng kanyang ugnayan sa kanyang tunay na ina. Nakita ito ni Celia at agad na kinuha, sinasabing ito ay kanya. Sa pagtingin kay Celia na mayabang, alam ni Elena na tiyak na may nakatagong lihim. Ngunit sa kasamaan ni Celia, sinabi nitong ninakaw niya ito upang agawin ang kanyang ina at mamuhay sa marangyang buhay. Sa galit, tinanong ni Elena ang kanyang kalaban, sino ba talaga ang ina ko? Habang nag-aaway ang dalawa, biglang dumating si Dulce. Agad na nagbihis ng kawawa si Celia, na nagpalala sa galit ni Dulce. Itinulak niya si Elena, hindi pinapayagan ang sino man na mang-api sa kanyang anak. Pagkatapos, nakita ni Dulce si Ino na nakahiga sa lupa, nag-alala siya at tumawag sa ospital. Matapos ang tawag, tinanong ni Dulce si Elena, ikaw ba ang pumatay kay Ino? Nais mo bang ipasa ang kasalanan sa iyong anak? Labis na natatakot si Elena at hindi na siya makapagpahayag ng saloobin, hindi niya alam kung paano haharapin si Dulce. Sa puntong ito, narinig ng lola ni Ino ang balita at tumakbo papunta sa lugar. Nang makita ang kanyang apo na nakahiga sa lupa, agad na hinawakan ni Ernesto ang damit ni Elena at nagalit na tinangkang saktan siya, sabik na ipasa ang kasalanan sa kanya. Ngunit sa oras na iyon, hindi alam ni Ernesto na si Celia ang hindi sinasadyang nagdulot ng pinsala kay Ino at nagplano pa siyang sirain ang mga ebidensya. Sa mahalagang pagkakataong ito, biglang sumulpot si Elena at nagbigay ng pagkakataon kay Celia na ipasa ang kasalanan sa iba. Hindi alam ng kawawang Elena kung anong uri ng pagdurusa ang kanyang haharapin. Matapos dalhin si Ino sa ospital, agad na napagtanto ni Dulce ang tindi ng sitwasyon. Upang maprotektahan ang kanyang anak, nagpasya siyang isakripisyo si Elena na dati nang nag-donate ng kidney para sa kanya. Si Elena ay naharap sa mga akusasyon ng makapangyarihang pamilya at ipinakulong. Nang siya ay naghahanda sa kanyang parusa, nakipag-ugnayan siya kay Dulce at sinabing handa siyang tanggapin ang makatarungang hatol, ngunit may isang bagay siyang nais ipaalala sa kanya, si Celia ay maaaring hindi tunay na anak niya, dahil ang kwintas na simbolo ng kanyang pagkatao ay kinuha ni Celia. Pagkatapos, inalis ni Elena ang kanyang buhok at iminungkahi kay Dulce na muling magsagawa ng pagsusuri ng pagkakapareho. Nang makita ni Dulce ang ginawa ni Elena,
siya ay naguluhan at nagkaroon ng pakiramdam na si Elena ang tunay niyang anak. Pag-uwi, hawak ni Dulce ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang tunay na anak at nagmuni-muni. Biglang kinuha ni Celia ang kwintas. Sinabi niya na dati ay ninakaw ito ni Elena, kaya't paano ito napunta sa kanyang ina. Nang marinig ito ni Dulce, nagduda siya. Sinabi ni Celia na si Elena ay isang tusong babae na may masamang balak, na nag-iisip lamang kung paano siya papalitan. Kahit na mahal ni Dulce si Celia, naisip niya ang nakakaawa na anyo ni Elena at nais pa ring malaman kung sino talaga ang kanyang tunay na anak. Dahil sa mga salitang puno ng pagdududa mula sa kanyang ina, agad na nagalit si Celia. Alam niyang tiyak na nag-usap na si Dulce kay Elena. Kaya't sinabi niya sa kanyang ina na kinakailangan ang pagsusuri ng pagkakapareho, kung hindi, siya ay magiging biktima ng kawalang katarungan sa buong buhay niya. Matapos umalis si Celia, nag-isip si Dulce. Nakaramdam siya ng kaunting pagkasala kay Celia. Sa kabila ng lahat, si Celia ay nakasama niya sa loob ng 20 taon. At ang dahilan kung bakit naging tuso si Celia ay dahil siya ay may mga plano mula pa sa simula. Nang dalhin ni Dulce ang ulat ng pagsusuri sa sentro ng pagsusuri, ang mga tauhan ni Celia ay agad na nagulat ng sitwasyon sa kanya. Ang tusong batang ito ay natatakot na mahuli ng kanyang ina, kaya't agad siyang tumakbo kay Ernesto, ang nagbago ng kanyang kapalaran. Sinabi ni Celia nang may pagdaramdam na kung makakaraos siya sa pagsubok na ito, handa siyang sundin ang lahat ng utos ni Ernesto sa buong buhay niya. Dahil dito, inayos ni Ernesto ang kanyang mga tauhan upang baguhin ang resulta ng pagsusuri, upang hindi na maabala pa si Elena. Inayos ni Celia ang pagbisita ni Ernesto kay Elena sa bilangguan. Nang matanggap niya ang ulat ng pagsusuri ng pagkakapareho, labis siyang natuwa at inisip na malapit na siyang makasama ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nakahanda sa malupit na pagtanggi. Sinabi ni Ernesto na alam na ng kanyang ina ang tunay na ugnayan nilang dalawa, ngunit upang patuloy na mabuhay sa mayamang pamilya, ayaw niyang kilalanin si Elena. Kahit na maibalik ang oras sa nakaraang 20 taon, pipiliin pa rin niyang isakripisyo si Elena. Nang marinig ito, napaiyak si Elena, hindi niya akalain na kayang maging ganito kamatigas ang puso ng kanyang ina. Nasaktan siya at nagpasya na hindi na kailanman kikilalanin si Dulce na isang masamang ina. Sa puntong ito, hindi niya alam na naglaan ng maraming pagsisikap si Dulce upang malaman ang katotohanan. Mismo si Dulce ang nagpunta upang kunin ang ulat ng pagsusuri, ngunit nabigo siya nang malaman na hindi si Elena ang kanyang tunay na anak. Ang mabuting ina ay patuloy na nalulumbay, hindi makapagsalita. Kahit na hindi siya tunay na anak, siya pa rin ang nagdala kay Elena sa bilangguan. Isang araw bago maganap ang parusa ni Elena, kusang nagpunta si Dulce sa kanya. Inaasahan ni Elena na dadalhin siya ng kanyang ina, ngunit sa halip, direktang ibinigay ni Dulce ang ulat ng pagsusuri ng pagkakapareho. Nang makita ang resulta na hindi siya tunay na anak, alam ni Elena na hindi nais ni Dulce na kilalanin siya, dahil malinaw na ipinapakita ng ulat na hindi sila mag-ina. Sinabi ni Dulce na aalagaan niya ng mabuti ang anak ni Elena at nangako na pagkatapos ng pagkakakulong ni Elena, bibigyan siya ng malaking kabayaran para sa pinsalang emosyonal. Sa mga salitang ito, agad na nagalit si Elena at nagbigay ng babala kay Dulce na huwag na siyang guluhin. Kahit na napakatrahedya ng kanyang kapalaran, hindi niya kailangan ng atensyon ng isang masamang ina. Sa ganitong paraan, pumasok si Elena sa bilangguan na puno ng galit. Habang nagbabasa ng dyaryo, nakita niya ang kasal ng kanyang magiging asawa. Sa puntong ito, hindi niya maunawaan kung bakit ganito katrahedya ang kanyang kapalaran, ngunit may magandang balita. Ang mayamang batang lalaki na lihim niyang minamahal ay nagpakita ng mga senyales ng paggising. Ngunit sinabi ng doktor na kahit na nagising na ang pasyente, ang mga epekto ng pinsala sa utak ay magdudulot ng pagkawala ng bahagi ng kanyang alaala. Sa pagtingin sa mga pamilyar na tao sa paligid, hindi masyadong nagpapakita ng kasiyahan si Ino, dahil sa kanyang mga mata, si Elena lamang ang naruroon.
Matapos gumaling si Ino, kusa siyang naghanap kay Gabo. Nais niyang tanungin kung bakit siya napunta sa ospital. Sinabi ni Gabo na ito ay dahil sa tusong plano ni Elena. Kung hindi dahil kay Celia na tumulong, marahil ay nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital. Inisip ni Ino na akala niya ay mamumuhay siya ng masaya, ngunit ang hinaharap ay puno ng walang katapusang paghihirap. Upang makalabas ng bilangguan at makatagpo ang kanyang anak, palagi ang nagpapakita si Elena bilang pinakamabuting tao sa loob. Sa kanyang mga libreng oras, sumusulat siya ng mga liham sa kanyang anak na nagsasabing kung may oras ito, dapat siyang bumisita. Tuwa ang naramdaman ng bata nang matanggap ang liham, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang mga problema ng mga matatanda. Alam niyang si Ino lamang ang makakapagdala sa kanya upang makita ang kanyang ina. Naiintindihan din ng bata na tiyak na gusto pa rin ng kanyang gwapong tiyuhin ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, talagang dinala ni Ino ang bata sa bilangguan. Nang magkita sila, umiyak ang bata ng labis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi alam kung kailan makakalabas ang kanyang ina mula sa bilangguan. Itinaas ng bata ang kanyang daliri at sinabing kailangang magsikap si Elena na mabuhay ng maayos. Agad na pumayag si Elena sa sinabi ng bata. Kahit hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya sa bilangguan, pinanggako niya sa sarili na basta't mananatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya, tiyak na makakamit niya ang katarungan. Sa pagtingin sa dalawang nagmamangkin, tila pinagsasaksak ang puso ni Ino. Pagkalabas mula sa bilangguan, sinabi ni Ino sa bata na huwag matakot. Kahit na siya ay nasaktan sa utak, naniniwala siyang hindi magtatagal at matutukoy niya ang nagkasala sa kanya. Ang lalaking ito ay kamakailan lamang ay nasaktan at kailangang manatili sa ospital ng 2 buwan. Sa panahong iyon, ang kanyang minamahal na si Elena ay walang dahilan na ipinakulong. Kahit na hindi niya alam ang buong pangyayari, naniniwala si Ino na hindi kayang saktan ni Elena ang sinuman. Hindi nagtagal, natanggap ni Ino ang isang video ng insidente kung saan siya ay nasaktan. Sa video, malinaw na makikita si Celia na tuso na itinulak siya, habang ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi man lang tumulong nang makita siyang nawalan ng ulirat. Ito ay nagbigay ng galit kay Ino at agad siyang pumunta kay Gabo. Inusig ni Ino si Gabo kung bakit siya naging walang puso at hindi tumulong, at kung bakit niya gustong itulak siya sa kamatayan. Sinabi ni Gabo na nais lamang niyang maging tagapagmana ng Cha Corporation at hindi niya papayag ang maging kriminal ang kanyang magiging asawa. Dagdag pa ni Gabo, ang kanyang lola, ang mayamang negosyante, ay labis na pinahahalagahan siya. Kaya't nagbigay siya ng babala kay Ino na dapat siyang maging maingat sa hinaharap. Matapos nito, nagpunta si Ino kay Ernesto upang humingi ng paliwanag. Nang magkita sila, nagpakita si Ernesto ng kawalang interes, dahil hindi niya balak ipasa ang kumpanya sa sugatang pamangkin. Sinabi ni Ino na tiyak na hahanapin niya ang taong nagkasala kay Elena sa kahit anong paraan, at kailangan niyang makuha ang katarungan para sa kanya. Hindi alam ni Elena kung kailan siya mapapalaya at hindi rin niya alam kung kailan magbabayad ng halaga si Celia. Si Dulce ay nagkasala sa kanyang tunay na anak upang ipasa ang kasalanan kay Elena, at hindi siya alam na nais niyang mamatay si Elena sa bilangguan. Nang malaman niyang nais ibalik ang kaso, siya ay nagbigay ng direktang banta kay Elena. Sinabi ni Dulce na kung nais pa ni Elena na ibalik ang kaso, papatayin niya ang kanyang anak sa labas. Sa mga malupit na salita ni Dulce, nagpasya si Elena na hamanin siya, ngunit nang siya ay humarap, siya ay napaiyak, hindi niya maunawaan kung bakit kayang maging ganito kamatigas ng kanyang sariling ina. Sa katotohanan, lahat ng ito ay isang plano ng peking anak na si Celia. Nang mapagtanto ni Celia na ang insidente ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkakakulong, siya ay nagmakaawa sa kanyang ina na tulungan siya. Nakita ni Dulce ang kanyang anak na nagmakaawa, kaya't nagpasya siyang ipasa ang kasalanan kay Elena. Sa panahong iyon, hindi alam ni Dulce na si Elena ang kanyang tunay na anak,
Inisip niya na kung maipapasok si Elena sa bilangguan, makakaligtas si Celia sa mga suspetsa. Ngunit hindi inaasahan, si Ino na tinamaan ng pinsala mula kay Celia ay nagising. Nang malaman niyang inakusahan si Elena, agad siyang nagpunta kay Elena. Sinabi ni Ino sa kanya na huwag mag-alala, hindi lamang siya nagising kundi nakakuha rin siya ng ebidensya na si Celia ang nagkasala sa kanya. Kung walang hindi inaasahang mangyayari, dadalhin niya ang lahat ng masasamang tao sa harap ng batas. Sa nakitang determinasyon ni Ino, alam ni Elena na malapit na siyang mapawalang sala. Pagdating sa bahay, inihayag ni Ino sa kanyang pamilya na hawak niya ang mahalagang ebidensya ng krimen, kung hindi nila palalayain si Elena, ilalabas niya ang video ng insidente. Nang marinig ito ni Celia, siya ay labis na nabahala, dahil siya ang salarin sa video. Kinabahan siya at inutusan si Gabo na alamin ang opinyon ni Ino, nais niyang malaman kung ano ang nasa isip ni Ino. Nang magkita sila, nakita ni Gabo ang matibay na desisyon ni Ino na ipawalang sala si Elena na kanyang minamahal, at tiyak na hahanapin ang lahat ng nasa likod ng pag-atake kay Elena. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya na puno ng galit. Ito ay nagbigay ng galit kay Gabo at sinabi niyang dapat niyang turuan ng aral si Ino na mayabang. Sinabi niya kay Celia na bisitahin si Elena sa bilangguan upang bigyan siya ng babala. Inisip ni Celia na magpapakumbaba si Elena, ngunit nang magkita sila, pareho ang kanilang saloobin ni Ino. Sinabi ni Elena na hindi na siya ang mahina at bata na dati, at nagbigay siya ng babala kay Celia na mas mabuting sumuko na siya. Ngunit ang tusong babae ay hindi nakinig sa sinasabi ni Elena. Sa halip, nagalit siya at sinabing dapat maging mapagpakumbaba si Elena, dahil maaaring mamatay siya sa bilangguan. Hindi nagtagal, muling bumisita si Ino kay Elena. Sinabi niya na si Dulce ang nagdala sa kanya sa bilangguan. Nang marinig ito, nagpa siya si Elena na huwag nang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niyang si Celia ay isang pekeng anak, at siya ang tunay na anak ni Dulce. Sa puntong ito, hindi naiintindihan ni Ino kung bakit nais ng kanyang ina na ilagay ang kanyang tunay na anak sa panganib, kaya't humiling siya ng kaunting buhok mula kay Elena. Nagpa siya siyang lihim na magsagawa ng pagsusuri ng pagkakapareho. Ang kawawang si Lolem ay hindi kailanman inisip na siya ay anak ng isang mayamang tao, ngunit sa bilangguan, wala siyang pagkakataong makilala ang kanyang ina. Matapos ang mga buwan ng pagdurusa, dumating din ang araw ng kanyang paglaya. Nang malaman ng peking anak na si Celia ang balitang ito, siya ay nagmadaling pumunta sa bilangguan. Alam niyang pagkatapos ng paglaya ni Elena, tiyak na makikita niya ang kanyang ina. Sa panahong ito, si Elena ay matatag na hindi alam ang panganib na paparating. Si Celia ay nakaupo sa isang marangyang sasakyan, handang patayin si Elena. Siya ay nagalit at nangako na hindi niya pahihintulutan na makuha ni Elena ang kanyang ina, ngunit nang malapit na niyang banggain si Elena, siya ay nag-atubili, hindi dahil nais niyang patawarin si Elena kundi dahil siya ay buntis. Sa ganitong paraan, si Elena, na puno ng kasiyahan, ay sumakay sa isang taxi. Kung walang hindi inaasahang mangyayari, tiyak na malalantad ang katotohanan, ngunit sa pagliko, isang truck ang biglang sumalpok. Sa unang araw ng kanyang paglaya, ang kawawang si Elena ay nakaranas ng isang aksidente sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, si Gabo ay nakatayo mula sa malayo na may ngiti sa kanyang mukha. Bilang asawa ni Celia, dapat niyang pigilan si Elena. Ngunit sino ang mag-aakalang si Gabo ay dating kasintahan ni Elena? Si Celia, na malapit sa lugar, ay labis na nagulat sa ginawa ni Gabo. Hindi niya akalain na mas malupit pa ito kaysa sa kanya. Bago siya mawalan ng ulirat, sinabi ni Celia sa kanyang katulong na habulin si Elena at bigyang babala ito na dapat na niyang isuko ang kanyang mga balak. Nang marinig ito, pinaikit ni Elena ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na kayang maging ganito kamatigas ng kanyang ina. Si Dulce, na hindi alam ang nangyayari, ay nag-aalala para kay Elena, ngunit nang tumawag siya, walang sumasagot.
Hindi alam ni Dulce na si Elena ay nasa panganib. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang si Gabo ay naghahanda na suriin ang lugar ng aksidente, napansin niyang ang sugatang si Elena ay biglang nawawala. Agad siyang umuwi upang ipaalam ito kay Ernesto at humiling na dapat ipahayag ng pamilya sa publiko na si Elena ay patay na. Pagkatapos, si Gabo at Celia ay nagpunta sa harap ng anak ni Elena. Sinabi ni Celia na patay na ang kanyang ina, at kung nais nitong mabuhay, dapat itong sumunod. Ang bata ay natatakot at napaiyak. Ang bata ay masyadong bata upang tanggapin ang balita ng pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos, siya ay tumakbo palayo sa lugar na iyon na puno ng kalungkutan. Nang matagpuan ni Gabo ang kanyang anak, natutulog na ito dahil sa labis na kalungkutan. Hawak ni Gabo ang larawan ni Elena kasama ang bata. Sinabi niya sa sarili na kahit hindi niya matagpuan si Elena, kailangan niyang alagaan ang bata ng mabuti. Dahil sa pagdaramdam na hindi makalimutan ng kanyang asawa ang dating kasintahan, si Celia na nagdadala ng sanggol ay labis na nagalit. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang asawa kung nais pa rin nitong hanapin si Elena, at kung nais nitong alagaan ang batang nawalan ng ina. Galit na sumagot si Gabo na kahit buhay o patay si Elena, huwag na sanang guluhin ang bata. Nang marinig ito ni Celia, siya ay labis na nagalit, ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng aksidente. Si Celia, dahil sa labis na galit, ay nagkaroon ng pagkalaglag. Nang dalhin siya sa ospital, hindi na isalba ang bata sa kanyang sinapupunan. Si Celia ay nagalit at sinisi si Elena sa lahat ng mga trahedya. Nangako siyang habang siya ay buhay, hindi niya kailanman patatawarin si Elena. Nang malaman ni Dulce ang balita na si Elena ay namatay, siya ay labis na nagsisi at nagpunta sa lugar kung saan nanirahan si Elena, yakap ang larawan nito. Punong-puno siya ng pangungulila, kahit na hindi siya tunay na anak ni Dulce, ang biglaang paghihiwalay ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Dulce na si Elena ay kanyang tunay na anak. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Unti-unti, si Dulce ay nakalabas na sa dilim, hindi lamang siya naging mas maganda kundi pati na rin ang kanyang karera ay umunlad. Ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamamahala ay patuloy na umabot sa mga bagong antas ng kita. Si Ernesto ay nagplano pang ihandog siya bilang susunod na tagapangasiwa ng kumpanya. Sa panahong ito, habang si Dulce ay labis na nasa sabik, bigla na lamang niyang inihayag na ang kanyang pamangkin na si Ino ay bumalik mula sa kanyang tagumpay. Ito ay tiyak na isang malupit na dagok sa ambisyon ni Dulce. Si Ino ay bumalik at ipinakilala ang kanyang magiging asawa sa harap ng pamilya. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang magandang babae na ito ay si Elena, na biglang nawala 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilya ay nagulat nang makita siya. Dahil si Elena ay idineklarang patay, bakit siya muling nabuhay? Agad na nilapitan ni Ernesto si Ino at tinanong kung bakit siya biglang nagdeklara ng kasal. Bakit ang kanyang magiging asawa ay si Elena na biglang nawala? Maayos na ipinaliwanag ni Ino na nakilala niya si Elena sa ibang bansa at walang lihim na dapat imbestigahan. Sa pagkakataong ito, si Dulce ay hindi mapakali. Iniisip niyang ang biglaang pagbabalik ni Elena ay tiyak na may dalang misyon. Kung hindi siya nagkakamali, maaaring siya ay isang malakas na kalaban ng kanyang at ng kanyang anak. Upang malaman kung ano ang nangyari 3 taon na ang nakalipas, muling hinanap ni Dulce si Elena. Nais niyang makuha ang ilang sagot mula sa kanya. Sinabi ni Elena na ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay ang magdaos ng kasal sa pamangkin ni Ernesto at nagbigay ng babala kay Dulce na huwag na siyang makipag-ugnayan sa kanya. Kahit na sa aksidente sa sasakyan, hindi niya nakita ang mukha ni Dulce. Alam niyo na si Dulce ay tiyak na nais siyang patayin, wala na siyang pakialam kung sila ba ay mag-ina o hindi. Kahit na si Dulce ay kanyang tunay na ina, huli na ang lahat. Nang marinig ito, si Dulce ay labis na naguluhan, ang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas ay hindi niya pinaplano, bakit siya ang itinuring na salarin?
Bagamat naisip niyang ipapatay si Elena, ang kanyang konsensya ay nagising, at hindi niya talagang nais na saktan ang kanyang kalaban. Sinabi ni Elena na bago siya mawalan ng ulirat, may isang babae na nagbigay sa kanya ng babala, na ang taong iyon ay nais na huwag siyang makilala ng kanyang ina. Si Dulce, nang marinig ito, ay labis na nagulat, dahil hindi siya kailanman pumunta sa lugar ng insidente. Pagbalik sa bahay, si Dulce ay labis na naguguluhan, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Upang imbestigahan ang sanhi ng insidente, kinuha ni Dulce ang mga kamera ng seguridad mula sa lugar ng aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas. Siya ay nagulat nang matuklasan na ang kanyang anak na babae ay nakaupo sa loob ng sasakyan at nakatingin sa aksidente.